Parang pinagsakluban ng langit at lupa. Yan ang pakiramdam ng dalawang cancer patient na dumulog dito sa Brigada News FM Zamboanga para humingi ng ayuda, para tulungan sila sa malaking gastos sa kanilang sakit na pinagdadaanan. Una, ang cervical stage 3B cancer patient at single mom na si Araceli Habir, 33 taong gulang na may isang anak na 10 taong gulang ang edad na lalaki. Isang dating overseas Filipino worker at domestic helper ng 5 taon sa bansang Kuwait si Araceli nang dumating sa kanyang huling medical findings na may cervical stage 3B cancer na siya. Halos natakot na si Araceli sa di makapaniwalang nangyari sa kanyang kalusugan nang lumabas ang kanyang medical result. At dahil sa sitwasyon ng kanyang kalusugan, agad siyang pinayuhan ng kanyang employer para umuwi o bumalik dito sa Pilipinas. Nang dumating dito sa Zamboanga si Ma'am Araceli, dumiretso siya sa kanyang chemo and radiation therapy sa isang public hospital and medical center at para isaguni ang kalagayan ng kanyang karamdaman. Nadudurog ang puso ni Ma'am Araceli sa tuwing iniisip niya ang kalagayan niya. Ganon din habang katabi niya rin ang kanyang nag-iisang 10 taong gulang na anak na lalaki na ito lamang ang kasangga niya at hinuhugot niya ng lakas sa tuwing nalulungkot siya. Samantala, ang 51 taong gulang na ginang na may cervical stage 3B cancer din na si Arlene Puno Santos na taga Barangay Putik dito sa Zamboanga at nakakonfine pa rin sa pagamutan dahil sa iniindang sakit nito sa katawan. Kaya ang asawa niya na lang na si Mark Edward Santos, 30 taong gulang na tubong Lamitan, Basilan Province ang nag-aasikaso sa kanya. Hindi bumibitaw ang mag-asawa at hindi man lang sila nawawala ng pag-asa at alam nila at naniniwala sila may araw din na babalik sa normal ang lahat. Sinadya nila ang Brigada News FM Zamboanga para humingi ng tulong at para sa kanilang panggastos sa pang-chemo at radiation therapy kung saan umaabot ito na 4,000 piso ang bayarin sa bawat sesyon. Nagtabang sa mua, inaunta nga tanan nga mga itabang matabangan nila sama namo. Daghang kayo salamat inyong tanan. Sa pamamagitan ng programang Dear Tia Karing, muli nagkaisa at nagtulungan ang mga Zamboangueño, nag-ambag, nagbahagi ng tulong para sa dalawang ina na lumalaban sa sakit na cancer. Samantala, sa kalagitnaan ng call for donations, may pumasok na isang Good Samaritan na nakilala bilang si Sir James para iabot ang kanyang tulong sa pamamagitan ng pay to cash, personal na cheque at inabot ito kay Tia Karing at nagmamadaling umalis palabas. Nung binasa ni Tia Karing ang personal check, laking gulat ng buong staff ng Brigada News FM Zamboanga nang malaman na 100,000 piso tulong ito na inabot para sa dalawang mga cancer patients. 100,000. Good, ma'am. Ma'am, kung saan po pwede ablangan naman, clinic ka natin naman offer 100,000. Ma'am, thank you ka ng brigada. Thank you. Muchas gracias. Kanya ito pumigo. Muchas gracias. Kamali lang yun ako. Lumuluha ang dalawang mga pasyente sa tuwa dahil sa wakas, tuloy-tuloy na rin ang pagpapagamot nila at malaki ang pag-asa at gagaling muli at makakasama pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Daghang kayo salamat sa imo, sir. Hindi ko ka kuan sa imo gihatag karon sa amo. Hinaut unta nga daghang pa-blessing ko abot sa imo. Mga kabrigada, ang cervical cancer ay isa sa mga pangunahing sakit na maaring makuha ng mga kababaihan at ayon sa pag-aaral, karaniwan tinatamaan na sa edad na 15 anyos hanggang 44 na taong gulang. Ito ang pumapangalawa sa mga naitalang tumatamang cancer sa mga kababaihan dito sa Pilipinas. Para kina Ma'am Araceli at Ma'am Arlene na makakasama pa nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Muli,
Maraming salamat sa lahat ng ating mga kabrigada. 13, Dahil sa totoong 14, buhay, 15, kayo ang tunay na nagbibigay ng pag-asa 19, sa ating mga kababayan. 20. Mula dito sa lungsod ng Zamboanga, ito si Brigada Marco Polo Muta, in the heart of changing lives. Bye-bye.